Samantala, nagbigay ng dissenting opinion o kontrang opinion ng isa sa tatlong sandigan justices na may hawak sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Samantala, agad na nakauwi si Revilla matapos makapaglagak ng 1 milyong pisong piyansa. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusad. Pinayagang makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umunay 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosekusyon na may pakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1 milyong pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa-akusado niya, kabilang na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa dissenting opinion naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, kanyang iginiit na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ito anya ay dahil sa naging papel niya bilang project proponent na siyang naging instrumento para ang naturang proyekto ay maging daan para sa muling paggamit ng pondo na siyang naging dahilan ng paglabas nito patungong Sims Construction na pagmamay-ari ni Sally Santos, isa sa state witness sa issue ng flood control projects at umaming kanyang ipinahihiram o ipinapagamit ang kanyang lisensya bilang kontraktor. Kasunod nito, nagtungo si Revilla sa Sandigan Bayan para sa bill process. Kasama niyang nagtungo rito ang kanyang asawa na si Cavite's 2nd District Representative, Lani Mercado. Hindi naman nagbigay ng payag si Revilla o si Mercado kaugnay ng pagpayag sa bill petition. Sa bahagi ng abogado ni Revilla, ang sinasabi dito sa decision, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation of falsification of public documents. So it could affect the main case kasi napagbigyan ng bail, but it's still subject to the assessment pag natapos na ang prosecution mag-present ng kanilang ebidensya. Kasi nagpipresenta pa rin naman sila hanggang ngayon. Binigyang diin naman ng Office of the Ombudsman na gagawin nito ang lahat ng nararapat na hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Kasabay nito, iginagal ng anti-graft body ang desisyon ng Sandigan Bayan ngunit naninindigan ng Office of the Ombudsman sa sarili nitong investigasyon at isinagawang pagsisiyasat. Sa inilabas naman na pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nirerespeto ng administrasyon ng resolusyon o desisyon ng Sandigan Bayan. Anya, nasa kamay ng prosekusyon kung anong sunod na hakbang nito kaugnay ng inilabas na resolusyon. Binigyang diin niya na dapat manaig ang batas at ang proseso. Kinumpirma naman ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na natapos ang proseso ng piyansa ni Revilla matapos siyang magtungo sa korte. Kasunod nito, naglabas ng release order ang korte para kay Revilla. Matapos ito ay bumalik siya sa Quezon City Jail para sa proseso rito. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng BJMP na nakaalis si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory bandang 6:14 PM kahapon. Si Revilla ay noong pang-Enero inaresto at na-detain sa Quezon City Jail Male Dormitory ng higit 6 na buwan. Matapos pansamantalang makalaya, sa isang Facebook post, ibinahagi ni Revilla ang isang larawan kasama ang kanyang pamilya kung saan kanyang pinasalamatan ang Diyos. Rod Lagusad para sa Bayan.